Sa kabila ng pambabatikos, hindi babawiin ni Davao del Norte 1st District Representative Pantaleon Alvarez ang kanyang naging pahayag para ipanawagan ng withdrawal of support ng Armed Forces of the Philippines kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Si Alvarez ay nahaharap ngayon sa kontrobersya matapos niyang sabihin sa prayer rally sa Tagum City noong linggo, April 14, na mag-withdraw ng kanilang suporta ang Coast Guard at military kay Pangulong Marcos Jr. kaugnay sa issue ng West Philippine Sea. Please withdraw your support to the Chief Executive. Pag po nag-withdraw kayo ng suporta sa kanya, ibig sabihin, sinusuportahan nyo ang probisyon sa saligang batas na to protect the people and the state. Pag po nag-withdraw kayo ng suporta sa kanya, wala na siyang ibang magagawa kundi bababa sa pwesto niya. Paliwanag ni Alvarez, nakikiusap lamang siya sa AFP at wala siyang pinipilit sa kanila. Imbes na gumamit ng dahas o warship, makipag-usap na lang niya ang Pilipinas sa China upang maiwasan ng giyera na magdudulot lamang ng kagutuman at kamatayan. Ayon pa sa mambabatas, wala siyang nakikitang dahilan upang masampahan siya ng kasong sedition dahil bahagi ng freedom of speech at freedom of peaceful assembly ang kanyang ginawa. Hindi rin umano niya nalabag ang Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials dahil nagsisilbi siyang boses ng kanyang nasasakupan. Napilitan niya siyang magsalita dahil sa nararanasan umano niyang political persecution tulad ng pagtanggal sa kanyang mga pondo para sa flood-prone project at pagkasuspinde ng 60 araw sa gobernador ng Davao del Norte. Hindi. Wala naman ako sinasabing binabawi ko, no? Okay. At hindi rin ako humingi ng paumanhin. Oh. Malinaw po yun. No. Dahil, bakit ako hihingi ng paumanhin kung wala naman akong kasalanan? Ano bang ginawa kong krimen? Gayunman, handang panindigan ni Alvarez ang kanyang pahayag at bukas siya sa anumang investigasyon ng AFP at Department of Justice. Iginagalang din ito ang desisyon ng Philippine Navy kung tatanggalin siya bilang isang reservist. Lilinawin ko lang, hindi ko tatakbuhan yan. Haharapin ko yung kaso na yan. Sa huli, nilinaw din ni Alvarez na wala siyang layon na pababain sa pwesto si Pangulong Marcos Jr. Na kung darating yung panahon na yan, na yung Pangulo ay hindi ginagampanan yung kanyang tungkulin bilang Pangulo, kaya merong Vice Presidente, nag-i-elect tayo ng Vice President. Basically for that purpose, para ito yung line of succession. Lelaine Moreno, humahataw sa balita ngayon.